Philippine Standard Time. Philippine Standard Time, ganap ng 1:42 ng hapon. Ayan. Ngayon po ay Nobyembre 16, 2023. O November 16, 2023, araw ng Huwebes. Meron na lamang tayong 45 araw na natitira sa taong 2023 o 2023. Pero alam nyo ba kung ilang araw na lang Pasko na? Ayan 39 days. Ayan. 39 na araw, Pasko na po ng Sangka-Kristyanuhan. Ayan. Sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Mr. Gaspar Pilatam. At sa pangalan po ng aming station manager, walang iba kundi si King Julius Pascua. Ako pong muli, ang inyong lingkod, Reden Oro. Dito pa rin sa himpilang Parañaque Net Radio Worldwide. Mula live na sumasayang papuwid mula sa Parañaque City. Kami lang sa mga headline ng pahayagang ngayong araw nito, dako tayo sa pahayagang PM o palaban mga asahan o pamasa. Ginang naangkas sa motor, todas sa truck. Digong o dating Pangulong Duterte pinasasagot o pinapanagot. O ulitin natin uli. Digong pinapasagot ng korte sa kasong grave threats. Sa Showbiz News, Raymart, wala pa rin daw sustento sa mga anak. Claudine, may pasaring kay Judy. At yung pangalawang Showbiz News sa tatlong Showbiz News o 5, Kim and Jake napisil sa local adoption ng What's Wrong. Ayan. Balik tayo sa headline ng mga balita. 4 na araw na tigil pasada, ikakasa ng piston. Bakit kaya? Detalye mamaya ng balitang yan. 3 pulis inaristo sa robbery extortion. Pamilya ng missing beauty queen nagbigay ng DNA sample sa PNP. Tutol sa kanilang pag-iibigan, 16 anyos pinatay ng pamilya ng nobya. At yung haling headline ng pahayagang PM, palaban, maasahan, pangmasa, kamara. Sangayon sa kamara, sa LTO, sabi niya, at MMDA, hulihin ng mga sasakyang may plakang 8. Bakit kaya? Bakit kaya hulihin? Mamaya, detalye rin ng balitang yan. At yung haling 3 Showbiz News o balitang artista, Rezi, di tinatapos ang laundry issue dahil sa endorsement. At yung 2 Showbiz News, Ropa, may hugot sa True Colors. At yung huli, Melanie kabado sa laban ni Michelle. Dako naman tayo sa pahagang Philippine Star o Filipino Star ngayon. Diaryong Disente ng Masang Intelihente. Ang ganda ng slogan na ginagamit nila, no? Ngayon, Diaryong Disente ng Masang Intelihente. Digong o dating Pangulong Duterte sinapuena sa kasong grave misconduct. Vaccination data ng Pinas o ng Pilipinas na hawak ng WHO nag-leak. 16 anyos patay sa bugbog ng pamilya ng nobya. Convoy daw ni Senador Revilla nahuli sa EDSA busway. Nebreha sinuspende ng MMDA. 4 na araw na tigil pasada, ikinasa ng piston. 12 billion pesos COVID vaccine na sayang na naman. Claudine, sa Showbiz News, Claudine nilantad na BI na ang girlfriend ni Raymart. Kim at Jake bibida sa adaptation ng K-drama na What's Wrong with Secretary Kim. At yung aling headline ng balita ng pahayagang Filipino Star ngayon, online survey na bibigyang ayuda ang mga walang trabaho. Peke! Ayan, pinabulaanan ng DSWD. Headline naman mga pahayagang Bulgar, kanilang slogan na ginagamit, boses ng masa, mata ng bayan. Showbiz News, kapamilya, iniwan daw sa ere, banta ng fans, PBB, bubuikutin, pag pinabalik na si Tony. Bago pa ikinasal kay Derek Paul, Eric, umaming 3 years, naging sila ni Tony. Naging sila, ha? Sabihin, naging magkasintahan sila.
sa kasong bantang pagpatay, digong o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pinasupwena kontra jeepney phase out, 3 araw tigil pasada. Yung pala ang dahilan kung bakit magkakaroon ng tigil pasada. Inungkat na naman yung phase out ng jeepney. Actress o showbiz news, actress Sopla kay Sopia, tama, Sopla, no? Kay Vice dahil sa mga hugot inilaladlad ng mga co-host o inilalaglag ng mga co-host sa At Showtime sa iwalayan kay Xian. Pasaway sa bus lane, di hinuli, Senador Revilla idinawit pa. Nebrea ng MMDA sinuspindi. Ang kasang mister sa motor nahulog, bagong kasal na Mrs. Pisak sa truck. At showbiz news ulit tayo, di lang sa Paris o sa bansang Paris, Heart Pia, sikat hanggang Korea, dinitilian ng fans, talaga lang ha. At modern jeepney, tumaob, call center agent, patay. Sayang yung sahod nito, laki. 5 sugatan, malaki babayaran ng call center nito. Sa kolom ng ni Dr. Preseda Rueda Acosta, karapatan ng amo sa pagtanggal sa kasambahay. Kolom naman ni Ryan Season, pasaway sa trapiko, tumindi. No contract apprehension policy, ibalik na. Parusa sa ospital na di binabawasan ng senior o PWD discount. Parusa sa ospital na di binabawasan ng senior o PWD discount ang pasyente sang-ayon sa PhilHealth. At yung huling showbiz news, pagpapasexy approved kay Gerald Julia, palit kay Kylie bilang calendar girl. Calendar girl. Dako na naman natin ang headline ng pahayagang Avanti Tonight, mabilis sa balita. Ganda rin ang kanilang ang kanilang slogan, mabilis sa balita. Ayan. Hashtag ang tunay na tablo kakabulol, ano? Hashtag ang tunay na tabloidista. Ayan. Kanilang headline, Sports, Nonoy DLSU, amoy bonus. Magpapasko na eh. Kathleen o Katnil o Catherine Bernardo at Nel Padilla magkalayo sa Tipar. General PNP team yari sa 6.7 billion pesos na shabu sa buwatan. Dugo dumanak sa Victory Liner, 2 pasahero Denedo. Talaga nung araw madalas ang sumakay yan eh. Payabang sa plakang 8, arestuhin sangayon sa kamera. 8 yung plaka. Walang matinong plano sa ngayon kay Lacson, DPWH, lulusawin 203 bilyong piso sa baha. At yun nga, 39 days na lang o 39 na araw na lang, Pasko na, ang pahayagang Avanti Tonight. Showbiz news tayo, April, pampataas ng libido o libel, yung pag ang tinagalog mo yung level ay magiging libido. Balikan natin ang sports news. Madi Choco Mocho Bibigwas versus Petrogas. Showbiz news, Jeric Sinalo si Rabea o Sinolo si Rabea sa Hong Kong. Showbiz news, Butler Harabas Kinalas Hamnet. At yung huling showbiz news, Leren Lavandera ni Resi. Mayroon pang huli, Police Major di mapiga sa nawawalang beauty queen. Ayan. Nalaglag ang aking cellphone. Ayan mo. Cellphone lang yan. Sa pahayagang remate, dakuan natin yung 500 pesos o 500,000 pisong bayad kada Filipino passport sa dayuhan. Tatalupan sa Senado, laki ng babayaran mo para magkaroon ka agad ng passport. 500,000. May passport ka na agad. Instant passport. Basta may 500,000 ka. Wala nang cheche-boreche pa. Ayan, may drawing si dito sa pahayagang remate, ang dyaryo ng masa. Ayan, na sa headline si Senador Go. Senador Go, sabi niya sa DOE o Department of Energy, brownout sa malalayong lugar, monitor. 5 pisong dagdag pasahe sa jeepney ipinababasura. Ulo ng byudo binisabog sa harap ng anak. Pulis utas sa drug bus. Grade 11 student itinumba ng pamilya ng nobya.
Sa Sports News, Alex Ayala, mahirap banggitin yung apelido niya. Alex Ayala, umusad sa round of 16 sa Luxembourg tourney. At Showbiz News, Carla, nabudol sa credit card. Balitang sexy naman tayo, Mary Litem Fonse, pinagmalaki ni Walbert Tolentino. At yung uling Showbiz News, Carla, nabudol sa credit card. Nabasa ko na pala. Yung aling pahayagang headline natin, police file tonight, naka-alerto, 24 oras, parang GMA7. Kathleen, Showbiz News, Katnil, binasag ang chikang hiwalay na. Hindi naman pala hiwalay, ang ganda ng kuha nila. Habang nasa swimming pool sila, dagat ba to? Nakatungtong si Catherine Bernardo sa balikat niya, alam mo, magsisipaan sa gitna ng swimming pool o kaya ng dagat. Ayan ba yung hiwalay na? Sa balitang sexy naman, American actress too hot sa kanyang two-piece. At balikan natin mga headline ng police file tonight. 3 pulis Rizal dinakma ng PNP IMEG sa 100,000 pisong kotong. Major De Castro todo tanggi, nakasama ang beauty queen, nagwala. Biktima nagsumbong sa misis ng pulis na may kabit. Duterte Castro maghaharap sa piskalya sa Quezon City. At yung huling headline, bago natin bigay ang mga detalye, huling headline ng pahayagang police file tonight, ex-DOJ Secretary Aguirre posibleng makasuhan ng perjury. Pansamantala tayong liliban sa Impapuid upang bigyan daan ng ating impilan. At makikita po na ninyo dito po sa aking likuran, yun po ay nagkakaroon po ng payout dito po sa mga nanay sa barangay Don Bosco na yun po ay sila yung mga naging kabahagi ng tinatawag na Tarabasa, na ito po ay proyekto po ng Department of Social Welfare and Development para po dun sa mga bata na medyo may kahinaan po sa pagbabasa o kaya naiiwanan habang sila po ay pumapasok. Ito po programa na ito ng DSWD, binaba po ito dito sa NCR, sa National Capital Region Manila, kasama po ang lungsod ng Parañaque. At yung pong mga nanay sa kasalukuyan ay tinatanggap na po nila yung pera na bigay sa kanila ng Department of Social Welfare and Development, dahil sila po ay naging kabahagi sa pagtuturo ng kanilang mga anak para matutong magbasa o iba pang para sa pag-aaral nila. So, yung pong mga nanay na nagturo ng kanilang mga anak ay mayroon po silang arawang sabihin po natin na sweldo na nagkakahalaga ng 230. So, ang ilan po sa kanila ay umabot po ng 10 araw sa pagtuturo. So, kung 10 araw po, sila po ay makaka-receive ngayon ng 2,300, So, yun po ang kagandahan po niyan, dahil ang programa po kasi ng gobyerno, halimbawa, yung mga anak ay sinasamahan sa pagpasok doon sa mga school, kasama ang nanay. So, sila po ay binigyan din ng tigto 230 pesos bawat araw. Sa kasalukuyan po, ang beneficiaries ngayon na kukuha ng kanilang sweldo ay nasa 6,039 more or less na mga nanay o tatay, para po sila ay i-receive na po nila yung pera na kanilang matatanggap ngayon. So, iikot po tayo. Ayan, ha? Ayan. 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 Ayan po ay kumukuha na po sila nung kanilang ayan, ayan. So, marami po sila. Ayan. Ayan po yung mga, lahat po ito mga miyembro ng DSWD. Ito po lahat po yan. Ayan. Ayan. Kaling po yan. Ayan. Ito po. Ayan. Payout po ngayon. Payout. Ayan. Ayan po. Ayan.
po, kumusta po kayo? Mukhang maagang pumasko. Oo, di ba? So, magkano po matatanggap nyo? 20,000. Oy, sobra naman yun. Alam ko po nasa 2,300 ano. Ayan, ayan. Oh, ayan po karamihan po mga nanay po yan. Sila po yun may mga anak na tumulong sa kanilang mga anak para maging ano sa tarabasa ba yun, di ba? Ayan. So natuto na ang kanilang mga anak, kumita pa yung mga nanay. Nabawasan pa yung marites. Ayan. Ayan diyan. Yan po ano. So lahat-lahat po rito more or less nasa 639 daw po ngayon ang kukuha. Ayan. Oo, yan At ang programa po ay galing sa DSWD na binaba po dito dito po sa City Government, siyempre with the coordination ng Department of Education. Ano? Ayan, tama. Thank you. Hello ma'am, advance Merry Christmas. Ayan, mga lahat po sila karamihan na 99% puro nanay, ano? Karamihan. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Opo, yan po yung may mga anak na yung kanilang mga anak naging kasali doon po sa tinatawag na tarabasa. Opo, so hindi naman po lahat ng mga mag-aaral ay naging Ako si Police Captain Efren Galis ng Substation 5 na nakakasakop ng DF Homes at Barangay San Antonio. Ibati po natin ang Parañaque Net Radio Worldwide ng ikalimang anibersaryo sa pamumuno po ng ating kaibigan si Gaspar Latam. At ipagpatuloy po natin ang paghatid ng magandang balita sa pamayanan ng Parañaque, paghatid ng magandang mensahe na gagawa ng kapulisan, pamayanan ito sa nasasakupan sa Parañaque. Mabuhay po kayong lahat dyan sa Parañaque Net Radio Worldwide. O si Police Captain Ibrahim J. Substation Commander ng Paservi Substation 8. Binabati ko po kayo ng happy 5th year anniversary Parañaque Net Radio Worldwide. Nawa ay magtuloy-tuloy ang inyong pagbabalita sa magandang kaganapan dito sa maunlad na lungsod ng Parañaque. More power and God bless. Magandang hapon po. Ako po ay bumabati sa Parañaque Net Radio Worldwide sa inyong 5th year anniversary, sa inyong 5 taon na paghahatid ng mga mainit na mga balita sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Parañaque. Sana po ay patuloy na lumago ang inyong programa upang sa ganon ay maihatid sa mga nakikinig kung ano yung mga dapat malaman dito sa ating lungsod. Muli, mula sa Community Affairs Section, ako po si Police Major Esther Arandia at nagpapasalamat sa inyong suporta din naman sa ating mga kapulisan. Maraming salamat po.
Balik ang programang Teleradyo Diario, simpilang ito ng Parañaque Net Radio Worldwide. Muli, sa pangalan po ng aming executive producer, ng aking executive producer, Mr. Gas Parlata, at sa pangalan din po ng aming station manager, walang iba kundi si King Julius Pascua. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Reden Oro. May pansamantala nga pala akong ginagamit na numero. Ito yung pansamantalang gamit kong numero. Ito na. 0960-464-1249. Ulitin ko, 0960-464-1249. Kaya kung tatawag kayo, kaya magte-text, diyan po kayo tumawag sa numero yan. Smart to ito, smart. Yan. Smart yan, ha. At ngayon, bago sa detalye ng ating mga balita, dumako muna tayo sa lagay ng ating panahon. Ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dulot ng skies with scattered rain showers and thunderstorm dulot ng shear line. Ang araw ay sumikat kanina, ganap na alas 5:57 ng umaga at lulubog mamaya ganap na alas 5:24 ng gabi na kasi madilim na. Pero kung maliwanag pa yan, hapon pa lang yan. 5:24 lulubog ang araw mamayang hapon. Ayan. Balikan natin ang ilan sa mga detalye ng ating mga balita. Lalaking nakaratay, tepok sa sunog o namatay sa sunog, balitang probinsya tayo. Balita mula sa Hagunoy, Bulacan, patay ang isang lalaking nakaratay dahil sa sakit matapos makulong sa nasusunog na bahay na lubog sa baha sa bayang ito. May lubog sa baha na sunog pa. Kinilala ang biktima na si Noel Ebon. Ebon siya, hindi siya lumipad, no? Noel Ebon, residente ng Purok 5, Barangay Santo Rosario, Hagunoy, Bulacan. Sa Facebook post ni Kapitan Bert Tamayo, ang kanilang barangay chairman sa Barangay Santo Rosario, Hagunoy, Bulacan, nangyari ang sunog nitong Miyerkules o kahapon ng umaga sa Barangay Santo Rosario, Hagunoy, Bulacan. Bagamat maagap na naapula ang sunog ng mga responding bombero, bandang tanghali hindi inaasang namatay pa rin ang isang bedridden ayon sa report ng otoridad. Lumalabas sa naiiwang nag-iisa sa bahay ang biktima ng sumiklab ang sunog. Inaalam pa ng Hagunoy Fire Station kung ano ang pinagmulan ng apoy at kung magkano ang danyos ng natupok na bahay. Balita naman mula sa Cotabato City pa rin, provincial news pa rin tayo, nanalong kagawad sa Davao del Norte itinumba. Walang katapusang pagpatay sa mga politikong tumakbo sa barangay. Isang dating sundalo na bagong halal na barangay kagawad sa bayan ng San Isidro sa Davao del Norte ang nasawi matapos sa pagbabarilin ng riding in tandem noong Martes. Kinilala ng San Isidro Municipal Police ang biktima na si J. Glenn De La Rama, bagong halal na kagawad ng barangay Sawata sa bayan ng San Isidro, Davao del Norte. Sa ulat ng himpilang DXMI Radio Mindanao Network, pagka DX po ang call sign ng radyo, ay Mindanao po yan. At ng Catholic Station, DXMS, dito sa Cotabato City, pumanaw sa ospital si De La Rama ilang oras bago pagbabarili ng mga di kilalang suspect sa loob mismo ng kanilang tindahan. Nabatid na si De La Rama ay retiradong kasapi ng Philippine Army. Sa investigasyon, habang nasa loob ng kanyang tindahan, si De La Rama nang pasukin ng isang lalaki at pinagbabaril ng walang habas na nakunan ng security camera sa loob ng naturang establishmento. Agad tumakas ang gunman at kasama nito sakay o tumakas kasama ng kanya kasama sakay ng motorsiklo matapos ang pagpatay sa nanalong kagawad. Samantala, dakuan muna natin yung bahaging, sana ba yung aking, ito.
Yung ngayong araw nito, mula sa research ni Fernando B. Castro, pasok ito o nakapaloob ito sa balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Ubusin ko na ito para wala na akong utang. Ano ba yung naganap noong Nobyembre 16, 1890 o November 16, 1890? Ipinanganak sa Bigan, Ilocos, ang ika-6 na presidente ng Pilipinas, walang iba kundi si Elpidio Quirino. Aba, taga Bigan, Ilocos pala itong presidente nating si Elpidio Quirino. Nag-aral siya ng abogasya sa University of the Philippines o UP. Nanalo siyang presidente noong 1949 o 1949. Siya ay namatay noong Pebrero 29, 1956 o February 29, 1956 sa edad, namatay siya sa edad na 65 o 65 taong gulang. Ano ba yung nangyari noong November 16, 1933? Inihayag ni US President Franklin D. Roosevelt na nagbalik na ang diplomatic relations ng US o United States at Soviet Russia mula ng masuspinde noong 1909. Nagkaroon ba ng hidwaan pala yung United States tsaka ng Russia noong 1933 at hanggang noong 1919, 19. Ano naman yung naganap ng November 16, 1965, 1965. Inilunsad ng Soviet Union ng Venera 3 space probe sa Baikonur, Kazakhstan. Layunin ng misyon na makarating sa at makatapak sa surface ng Venus o yung planetang Venus. Ayan. Kung ang Amerika ay nagpapalipad ng rocket, halimbawa Apollo 11, ang punta nila sa buwan, ito namang Russia nagpalipad ng kanilang space ay papunta namang planetang Venus. Hindi ko lang alam kung nakarating. Pero minsan hindi taong sakay niyan, minsan unggoy, minsan mga robot. Ayan. November 16, 1973, isang sundalong Israeli prisoner of war o POW. Ayun pala ibig sabihin ng POW, prisoner of war. Ang sinalubong ni Israel Prime Minister Golda Meir sa airport sa Tel Aviv. November 16, 1988, na-elect si Prime Minister ng Pakistan. Na-elect na Prime Minister ng Pakistan si Benazir Bhutto. November 16, 1989, balik ko nito sa kasaysayan na ito ng ibang bansa. Sinabi ni South African President F.W. de Klerk na ibabasura na ang Separate Amenities Act. Ano ba yung Separate Amenities Act na yon? Dahil dito, bubuksan na ang mga bleachers sa bansa o betches, yung mga beach para sa lahat ng lahi. Anong araw pala yung mga sa Africa ay hindi ka pwedeng maligo kung iba yung iyong rasa, kung mag-isa hayop. Yung lahi mo, hindi pwedeng maligo sa kanilang mga swimming pool o sa kanilang mga beach yung Amerikano. Kasi ang naliligo lang doon mga Afrikano. Ayan yung mga may itim, yung mga negro. November 16, yung ano yan reddish, yung pagtatangi ng lahi sa lahi yan November 16, 1995, inakusahan ng United Nations si Bosnian Serb leader Radovan Karadzic at military commander na si Ratko Mladic ng genocide. Ano kayang kaso itong genocide na ito? November 16, 2004, ni-nominate ni US President George W. Bush si National Secretary Advisor Condoleezza Rice na maging Secretary of State. November 16, 2006, pinili ni Nancy Pelosi na Speaker ng United States o pinili pala siya. Pinili si Nancy Pelosi na Speaker ng United States House of Representatives. Siya ang kauna-unahang babaeng leader ng House. Talaga ha?
Kailan nangyari yun? 2006. November 16, 2009, nag-tour, nag-ikot, namasyal sa Asia, si US President Barack Obama at nagdaos ng summit sa Beijing kasama si Chinese leader Hu Jintao. At yung huling balik gunita sa kasaysayan ng ibang bansa, Nobyembre 16, 2011 o November 16, 2011, tagumpay na nakapag-dock sa International Space Station ang Russian Yusuf spacecraft, lula ng isang Amerikanong astronaut at dalawang Russian cosmonaut. Aba, nagkombinasyon pala ng mga panahon na yun yung ano, no? Yung ang tinatawag nilang yung space aircraft, spacecraft. Yan. Ang sakay ay Ruso at Amerikano. Kaganda, no? At basahin ko na agad yung aking kaisipan today para mamaya pag naubusan ako ng oras, okay na. Life is a precious gift and I am thankful to God for the chance to experience it to the fullest. Naalala ko si Jerry ba at saka Anthony Taberna. Sabi ni Anthony Taberna, tatagalogin ko Jerry, Englishin mo at itatagalog ko. Tayo mahina eh. Meron din tayong bahaging kagilagilala mula naman sa research ni Arnel J. Medina, babae na naggansilyo. Gaano katagal naggansilyo yung babae? Babae na naggansilyo ng walang tigil sa loob ng 36 na oras nakatanggap ng Guinness World Record. Talaga naman, 36 hours naggansilyo, kakaiba yun. Basahin nga natin. Nakapagtala ng bagong world record ang isang babae sa United States matapos itong maggansilyo sa loob ng 36 o 36 hours ng walang tigil, tuloy-tuloy noong nakaraang Nobyembre 13, kinumpirma ng Guinness World Records na si Alexandra Hayden ng Gig Harbor, Washington ang pinakabagong may hawak na titulong longest marathon cheating, yung gansilyo. Ito ay matapos walang tigil na naggansilyo si Hayden sa loob ng 36 na oras at 7 minuto. May minuto pang 7 Ayon kay Hayden, matagal na niyang pangarap mapabilang sa Guinness Book of World Record, pero ang gusto niya ay may kinalaman ang titulong hawak niya sa isang bagay na malapit sa kanyang puso. Kapuso siya. Parang JB7. Kung naisipan niya, kaya naisipan niya na tungkol sa paggagansilyo ang kanyang subukang i-world record attempt. Dahil sa tuwing siya'y magagansilyo, natatandaan niya ang kanyang lola na nagturo sa kanya kung paano gawin ito. Ang lola niya magaling maggansilyo. 8 taong gulang nang matuto si Hayden na maggansilyo. Malikot siyang bata noon, kaya upang pumirmi sa isang lugar, tinuruan siya ng kanyang lola na maggansilyo. Simula noon, kinahiligan niya na ito. Sa kanyang world record attempt, malaki ang naitulong ng kanyang mister at anak upang makakamit ang titulo. Ang mister niya ang naghanap ng mga magiging witness at ito na rin ang nagasikaso ng mga papeles na isusumiti sa Guinness. Anak naman niya ang nagsusubo ng pagkain at inumin upang hindi siya tumigil sa paggansilyo. Kaya ba, no? Talaga namang sanib persa sila. Ang blanket na nabuo at ni Hayden na sa kanyang world record attempt ay naibenta sa isang school auction sa halagang $2,000. Kita mo, nanalo na siya sa Guinness Book of World Record. Naibenta niya pa yung ginansilyo niyang anong tawag dito? Yung parang kumot. Ayan.
ay naibenta niya ng $2,000. Aba, magkano ang halaga kaya sa Philippine money noon? Siguro ano yan, times 2. O di 4,000 yan kung times 2 yan. Baka hindi lang ano. Ayan, oras Philippine Standard Time, ganap ng alas 2:18 ng hapon na. Balik tayo sa ilang pang mga detalye bago tayo babalik mamaya. Pansamantala tayong liliban sa Papuido pang bigyang dang muli ang ating himpilan. Hello, magandang umaga. Sa kasalukuyan po, nandito tayo sa lugar ng Don Bosco, Parañaque City. At makikita po na ninyo dito po sa aking likuran, yung po ay nagkakaroon po ng payout dito po sa mga nanay sa barangay Don Bosco na yun po ay sila yung mga naging kabahagi ng tinatawag na Tarabasa, na ito po ay proyekto po ng Department of Social Welfare and Development para po dun sa mga bata na medyo may kahinaan po sa pagbabasa o kaya naiiwanan habang sila po ay pumapasok. Ito po programa na ito ng DSWD, binaba po ito dito sa NCR, sa National Capital Region Manila, kasama po ang lungsod ng Parañaque. At yung pong mga nanay sa kasalukuyan ay tinatanggap na po nila yung pera na bigay sa kanila ng Department of Social Welfare and Development, dahil sila po ay naging kabahagi sa pagtuturo ng kanilang mga anak para matutong magbasa o iba pang para sa pag-aaral nila. So, yung pong mga nanay na nagturo ng kanilang mga anak ay mayroon po silang arawang sabihin po natin na sweldo na nagkakahalaga ng 230. So, ang ilan po sa kanila ay umabot po ng 10 araw sa pagtuturo. So, kung 10 araw po, sila po ay makaka-receive ngayon ng 2,300, ano. So, yun po ang kagandahan po niyan, dahil ang programa po kasi ng gobyerno, halimbawa, yung mga anak ay sinasamahan sa pagpasok doon sa mga school, kasama ang nanay. So, sila po ay binigyan din ng tigto 230 pesos bawat araw. Sa kasalukuyan po, ang beneficiaries ngayon na kukuha ng kanilang sweldo ay nasa 6,039 more or less na mga nanay o tatay, para po sila ay i-receive na po nila yung pera na kanilang matatanggap ngayon. So, iikot po tayo. Ayan, ha? Ayan. 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 Ayan po ay kumukuha na po sila nung kanilang ayan, o. Ayan. So, marami po sila. Ayan. Oh, ayan po yung mga, lahat po ito mga membro ng DSWD. Ito po lahat po yan. Ayan. Ayan. Kaling po yan. Ayan. Ito po. Ayan. Payout po ngayon. Payout. Ayan po. Ayan. Hello po, kumusta po kayo? Mukhang maagang pumasko. Di ba? So, magkano po matatanggap nyo? 20,000. Sobra naman yun. Alam ko po nasa 2,300, ano? Ayan, ayan. Ayan po, karamihan po mga nanay po yan. Sila po yun, may mga anak na tumulong sa kanilang mga anak para maging sa Tarabasa ba yun, di ba? Ayan, so natuto na ang kanilang mga anak, kumita pa yung mga nanay. Nabawasan pa yung marites. Ayan, ayan diyan. Ayan po, ano. So, lahat-lahat po rito, more or less, nasa 639 daw po ngayon ang kukuha. Ayan. Oo, ayan, At ang programa po ay galing sa DSWD na binaba po dito dito po sa city government, siyempre with the coordination ng Department of Education. Ano? Ayan, tama. Thank you. Hello ma'am, advance Merry Christmas. Ayan, mga lahat po
po sila karamihan na 99% puro nanay, ano? Karamihan. Yan. Yan po. Yan. Yan. Opo, yan po yung may mga anak na yung kanilang mga anak naging kasali doon po sa tinatawag na Tarabasa. Opo, so hindi naman po lahat ng mga mag-aaral ay naging Ako si Police Captain Efren Galis ng Substation 5 na nakakasakop ng DF Homes at Barangay San Antonio. Ibati po natin ang Parañaque Net Radio Worldwide ng ikalimang anibersaryo sa pamumuno po ng ating kaibigan si Gaspar Latam. At ipagpatuloy po natin ang paghatid ng magandang balita sa pamayanan ng Parañaque, paghatid ng magandang mensahe nagagawa ng kapulisan, pamayanan ito sa nasasakupan ng sa Parañaque. Mabuhay po kayong lahat dyan sa Parañaque Net Radio Worldwide. Po si Police Captain Ibrahim J, Substation Commander ng Paservi Substation 8. Binabati ko po kayo ng happy 5th year anniversary Parañaque Net Radio Worldwide. Nawa ay magtuloy-tuloy ang inyong pagbabalita sa magandang kaganapan dito sa maunlad na lungsod ng Parañaque. More power and God bless. Magandang hapon po. Ako po ay bumabati sa Parañaque Net Radio Worldwide sa inyong 5th year anniversary, sa inyong 5 taon na paghahatid ng mga maiinit na mga balita sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Parañaque. Sana po ay patuloy na lumago ang inyong programa upang sa ganon ay may hatid sa mga nakikinig kung ano yung mga dapat malaman dito sa ating lungsod. Muli, mula sa Community Affairs Section, ako po si Police Major Esther Arandia at nagpapasalamat sa inyong suporta din naman sa ating mga kapulisan. Maraming salamat po. Philippine Standard Time, ganap ng alas 2:27 ng hapon. Patuloy pa rin kayo nanonood sa programang Teleradyo Diario. Sempilang ito ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ngayong araw ng Huwebes, Nobyembre 16, 2023, so November 16, 2023. Sa pangalan pa rin po ng aming executive producer, walang iba kundi si Gaspar P. Latam, at sa pangalan din po ng aming station manager, walang iba kundi si King Julius Pascua. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Reden Oro. So balik tayo sa detalye ng mga balita. 30 pisong dagdag sahod sa Bicol Region approved na. Baka tuwan-tuwa ang mga Bicolano nila hindi, Batanggenyo pala yung salita ko. Tuwan-tuwa yung mga taga Bicol nito. Ito. Saan yung balitang ito? Saan galing? Legazpi City, Albay. Ito. Inaprobahan na ng National Wage Board
at Department of Labor and Employment o DOLE ang inirekomenda ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Bicol na 30 pisong dagdag sahod sa mga pribadong manggagawa sa buong rehiyon. Yung lugar na yan, Legazpi City, Albay. Yan. Plus 30 pesos na yung sahod nyo dyan, ha? Ayon sa ginawang konsultasyon noong Oktubre 23, 2023, o 23, ano? October 23, 2023, na mga kasapi ng RTWPB, ano ibig sabihin ng RP o RTWPB? Ulitin natin yung meaning, National Wage Board ng Department of Labor and Employment o DOLE. Kapwa na pagkasunduan na mga kinatawan mula sa mga manggagawa at employer ang 30 pesos o 30 pesos na dagdag na kaarawang sahod sa lahat ng pribadong establishmento sa buong rehiyon o sa buong Albay, Legazpi City. Wala sa kasalukuyang 365 pesos o 365 pisong arawang sahod base sa minimum wage order o RVV 20. Madadagdagan na ito ng 30 pesos. Kaya magiging yung dating 365 magiging 395 pesos na yan. Ang arawang sahod sa buong rehiyon sa ilalim ng minimum wage order RBV 21. From 21 na yung batas. From RVV 20, ang bagong order ay RVV 21. Maliban dito, nag-issue rin ang RTWPB o National Wage Board ng Department of Labor and Employment o DOLE ng motu proprio. Ayan. Kastila itong motu proprio. Ano ba yung sabihin ng motu proprio? Na magbibigay ng kalagdagang 1,000 pisong dagdag sa sahod sa mga kasambahay o mga, tama, ang dating tawag yan, katulong eh. Pinalitan niya ng salitang kasambahay sa mga catered o chartered cities at first-class municipalities sa reyon, kaya magiging 5,000 pesos na rin ang kanilang buwanang sahod, habang sa ibang munisipyo sa bayan ay magiging 4,000 pesos. Yung first class na bayan, 5,000 pesos ang monthly ng mga kasambahay, pero yung second class na mga munisipyo ay 4,000 pesos na rin. Nakatakda umanong magpatawag ng pulong balitaan si DOLE Bicol Regional Director Attorney Sinaida Angara Campila para formal na paghahayag ng panibagong wage order number 21. Ayan, dating tawag number 20, ngayon bagong tawag ay number 21. Kahapon ay ipinalathala ng DOLE ang bagong wage order sa mga pahayagan at magiging official ito o epektibo ito sa Kabikulan sa darating ng December 1. Aba, ito ay mga Bicolano. December 1, may kalagdagang sahod na sila. Yung mga kasambahay sa first class municipality, magiging 5,000 pesos a month na kayo. Yung second class municipality sa Bicol ay magiging 4,000 pesos naman ang monthly na sahod nyo. Aba, galing ano? Okay. Samantala, balikan na natin ang alam pang mga balita. Paano naman kayo nangyari ito? Convoy down ni Senador Revilla nahuli sa EDSA busway. Bakit naman kasi dumadaan doon? Ang dapat lang dumaan doon yung mga carousel bus. Nebreha, sinuspindi ng MMDA. Bakit naman nadamay po si Nebreha? Ito. Agalang sinuspindi kahapon ni Metropolitan Manila Development Authority o Chairman Romando Artes, si MMDA Task Force Special Operations
Unit Head Colonel Bong Nebreha. Kasunod na rin ang ulat nito na nasita ang convoy ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. na gumagamit ng EDSA busway. Mismong si Artes ang nag-anunsyo ng suspension matapos na magtungo siya kasama si Nebreha sa Senado upang humingi ng paumanhin kay Revilla. Ayon kay Artes, magiging epektibo ang suspension ng MMDA official ngayong Huwebes, ngayong araw nito, at posibleng magtagal ng 15 hanggang 30 araw habang gumugulong ang investigasyon. Paliwanag ni Artes, lumilitaw na nagkaroon talaga ng paglabag dahil nag-leak ang impormasyon hinggil sa mga motoristang nahuhuli nila na hindi naman aniya dapat. Nauna rito, sinabi ni Nebreha na kabilang ang convoy ni unang senador, si Ramon Revilla, yung convoy niya, na nasita sa illegal na paggamit ng EDSA busway. Mariin naman itong pinabulaanan ni Revilla at inatasan si Nebreha na magtungo sa Senado at magpaliwanag. Kahapon ay nagharap ang dalawa sa Senado, si Nebreha at saka si Revilla. Nung una ay may gigil pa si Revilla habang kinakausap si Nebreha dahil sa hindi pag-verify sa kung sino man ang gumamit sa kanyang pangalan na sakay ng convoy at naharang ng mga tauhan ng MMDA sa EDSA busway. Inako naman ni Nebreha ang pagkukulang at pagkakamali. Aba, yan ang tama. Akuin mo ng sorry po, Senador Bong Revilla. At ako'y hindi nagtalong sa'yo kung talagang iyong convoy yung pumasok sa bus lane. Yan, busway ng carousel bus. Dako naman tayo sa iba pang mga balita. 3 parak timbog sa Hulidap. Bakit kasi ang lalaki ng sahod nyo nang hold up pa kayo. Dinakip na mga elemento ng Philippine Security and Monitoring Group o PNP-IMEG ang 3 pulis na nangigil sa isang lalaking nang hindi makita sa bahay ang live-in partner nito na naharap sa kasong paglabag sa BP-22 sisigrawang entrapment operation sa Rodriguez Rizal. Excuse. Kinalala ang mga dinakip na pulis na sina Staff Master Sergeant Jose S. Reyes, Staff Sergeant Ramel O. Delorino at Staff Sergeant Glenn A. Libres, pawang nakatalaga sa Rodriguez Municipal Police Station. Ayon kay Brigadier General Warren De Leon, Director ng PNP-IMEG, alas 8 ng umaga nang magsagawa ng entrapment operation ang mga pinagsanib na mga elemento ng IMEG, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Rodriguez Police Station 389 Linco Street, Barangay Rosario, Montalban, Rizal. Nabatid na nagtungo ang mga suspek sa bahay ng complainant nitong Nobyembre 14, 2023 upang maghain ng warrant of arrest at kasong paglabag sa BP-22 o mas kilala sa tawag na bunching check law laban sa kanyang live-in partner na nakilalang si Cristina Gabriel. Nang hindi makita na mga suspek ang nihahanap na tao dahil matagal nang hindi na ito nakatira sa nasabing bahay, agad na pinusasan ng sapilitan, isinakay sa PNP service vehicle ang complainant at binugbog ito. Tungkol sa tinakot na makipagtulungan kung ayaw masambahan ng kasong paglabag sa RA 965 o 9165, mas kilala sa Comprehensive Anti-Dangerous Drug Act of 2002. Bukod dito, nanghihingi ang mga suspek ng 100,000 piso na sa complainant upang hindi na arestuhin o si Cristina. Pinakawala ng mga suspek ang complainant ng
mangakong ibibigay ang nasabing halaga kinabukasan. Agad namang humingi ng tulong ang complainant sa mga otoridad at ikanasa ang entrapment operation laban sa nasabing pulis. Na-recover ng mga operatiba sa mga suspect ang 1,000 pisong marked money, 3 PNP service firearms, isang kulay puting Toyota Hilux na may conduction sticker na number ATY263 at 6 na mobile phones. Sasampahan ang naturang kotong cops ng robbery, extortion, illegal detention, trespass to dwelling sa Department of Justice o DOJ at administrative sa PNP Internal Affairs Service o sa IS. Ngayon, dako pa tayo sa ilang pang mga balita. 5 minutes na lang. At yan, konti na lang, isang balitang maikli na lang. Bago tayo magwakas, Dilima, posibleng mapawalang sala sa kain kay Revilla. Ito makakatulong naman si Revilla pagdating dito. Naniniwala si Justice Secretary Jose Crispin Revilla, o Remulla naman pala ito, hindi Revilla. Jesus Crispin Remulla, na mapabawalang visa na si dating Senador Leila de Lima na sa nalalabi niyang kaso ukol sa illegal na droga. Ito ay makalaya na si de Lima ng payagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na makapaghain ng piyansa. Ayon kay Remulla, napakatibay ng pahayag nito at lalo ang pagpayag sa piyansa sa kaso ni de Lima na isang non-valuable case. Hindi umano ito basta pinagbibigyan ng korte kung hindi kumpirmado ang huwis o kumbinsido ang huwis. Ngunit nilinaw ni Remulla na hindi siya kailanman nakialam kung paano hahawakan ng prosekusyon ang kaso laban kay de Lima. Ito ay dahil sa naumpisahan na ito ng mga prosecutors bago pa man siya maitalaga sa pwesto bilang kalihim ng Department of Justice. Sa huling paragraph ng balita, isa na lamang sa 3 kaso sa illegal na droga laban kay de Lima kasalukuyang nililinis makaraang maabsuelto siya sa naunang 2 kaso. At yan na po, okay na. At yan na po nagwawakas ang programang Teleradyo Diaryo sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Muli sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Mr. Gaspar Pilatam, at sa pangalan din po ng aming station manager, walang iba kundi si King Julius Pascua. Ako pong muli ang inyong lingkod, Riden Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye! Ako si Police Captain Efren Galis ng Substation 5 na nakakasakop ng DF Homes at Barangay San Antonio. Ibati po natin ang Paranaque Net Radio Worldwide ng ika-5 anibersaryo sa pamumuno po ng ating kaibigan si Gaspar Latam. At ipagpatuloy po natin ang paghatid ng magandang balita sa pamayanan ng Paranaque, paghatid ng magandang mensahe na gagawa ng kapulisan, pamayanan ito sa nasasakupan sa Paranaque. Mabuhay po kayong lahat dyan sa Paranaque Net Radio Worldwide. Si Police Captain Ibran J., Substation Commander ng Paservi Substation 8. Binabati ko po kayo ng happy 5th year anniversary
Paranaque Net Radio Worldwide. Nawa ay magtuloy-tuloy ang inyong pagbabalita sa magandang kaganapan dito sa maunlad na lungsod ng Paranaque. More power and God bless. Magandang hapon po. Ako po ay bumabati sa Paranaque Net Radio Worldwide sa inyong 5th year anniversary, sa inyong 5 taon na paghahatid ng mga maiinit na mga balita sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Paranaque. Sana po ay patuloy na lumago ang inyong programa upang sa ganon ay maihatid sa mga nakikinig kung ano yung mga dapat malaman dito sa ating lungsod. Muli, mula sa Community Affairs Section, ako po si Police Major Esther Arandia at nagpapasalamat sa inyong suporta din naman sa ating mga kapulisan. Maraming salamat po.